Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Ito na ang mga unang balita. Mahigit 6,000 pamilya mula sa 40 barangay sa Pangasinan ang binaha dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong Maymay. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy. Ivan, paminsan-minsan ay nararanasan pa rin ang pag-ulan dito sa probinsya ng Pangasinan. Bagamat bumubuti na ang lagay ng panahon, ay naka-standby pa rin ang mga local DRRMOs para sa anumang oras ng pagresponde at assistance. Sa monitoring ng Pangasinan PDRRMO, nananatili sa above normal level ang Marusay River sa Kalasyaw, Pangasinan. Nasa above normal level na rin ang Kayanga River sa San Fabian. Nananatili naman sa below normal level ang Sinukalan River at Santa Barbara at Banyaga River sa Bugalyon. Paalala namin na makipag-ugnayan lagi sa inyong mga barangay officials at wag na po sana nating hintayin na tumaas palalo yung tubig. Nasa 40 barangay sa probinsya ang nakararanas ng pagbaha. Mahigit 6,500 na pamilya ang apektado. Isa sa mga binabaha ang barangay Lasip sa Kalasyaw. Lampas tuhod ang baha rito. Sanay na raw ang mga residente. Malang tubig, Kasi nabababad ka. Gagawa kami ng lamo para makatawid kami. Hindi kayo mag-evacuate, sir. Hindi. Dito na kayo. Doon lang sa bahay namin, matas hindi naman nakukuha. Ayon sa Barangay Council ay may dike sa likurang bahagi ng kinatatayuan ko ngayon. Kaya naman nakapagtataka kung bakit binabaha itong lugar na ito. Sa isinagawang assessment ng Barangay Council, natuklasan nila na mayroon palang tagas yung floodgate dito sa naturang dike. Kaya naman dumediretso dito sa lugar na ito yung tubig mula sa ilog. Nakamonitor ang opisyal ng barangay sa sitwasyon. Dahil nga po sa pagtaas ng ating kalsada, dahilan din po ng pag-stock ng tubig sa ating mga kabahayan. At isa din po yung kakulangan ng drainage. Inilagay sa ligtas na lugar ang mga alagang baboy ni Nanay Florentina. Baha dito sa sa palaglagyan namin po. Kaya tinaas namin, siyempre magkakasakit yung baboy. Kanya-kanyang taas din ang gamit ang ilang residente sa barangay Lasip, Dagupan City. Yung nakaraan na bagyo, ma'am, inabot po yung bahay namin hanggang dito po sa taas. Kasi kung anong level po nung kalsada, ganon din ang taas po dito nung nakarang bagyong. Sa Mangaldan, nag-iikot ang MDRRMO sa barangay tributaries ng Angalacan River upang mabantayan ang sitwasyon nito. Sa may Lambo, tinitignan din namin yung mga irrigation dito na kung minsan ay mga ganitong pag-ulan ay underwater para mamonitor din po. Nagdulot din ang pagulan ng bagyong Maymay sa ilang bahagi ng Baguio City. Binaha ang bahagi ng Baguio Bawang Road sa barangay Irisan. Binantayan ng mga otoridad ang pagdaan doon ng mga motorista. Apektado kasi yung visibility sa ilang bahagi ng syudad dahil sa pag-ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Dahil sa ulang dulot ng bagyong Maymay at nagdaang bagyong Luis, napuno ng tubig ang newly rehabilitated na man-made lake sa Burnham Park. Dahil sa masamang panahon, pansamantalang nawala ng supply ng tubig at kuryente sa Giginto, Bulacan. Ayon kay News Cooper John Robert Alfonso, nangyari po yan alas 11 ng umaga kahapon, kasabay ng malakas na hangin at ulan. Pasado alas 5 na ng hapon na ibalik ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Sa San Gabriel, La Union, patuloy na binabantayan ang kilat overflow dahil sa patuloy na pag-ulan. Ilang pambahagi na Ilocos Sur ang nakaranas ng pananalasa ng bagyong Maymay bago ito humina bilang low pressure area. Sa bayan ng Tagudin, umabot hanggang tuhod ang baha sa barangay Borono dahil sa malakas na ulan doon kahapon. Ayon kay News Cooper Manong Jerome, kalaunan ay humupa rin ang tubig. Sa bayan naman ng Narvacan, binaha ang isang kalsada sa barangay Nanguneg West kasunod ng pag-apaw ng ilog malapit doon. Pansamantalang hindi nadaanan muna ang kalsada.
Silipin na natin ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Quezon City kasunod ng pananalasa ng bagyong Maymay at Habagat. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel, nagmahal ba? Maris, mataas na nga ang presyo ng gulay, ng ilang gulay mula sa Benguet na ibinabagsak dito sa Juliana Market sa Quezon City. Dahil umano sa bagyo, ayon nga sa ilang nagtitinda na ating nakausap, hindi pa man bumabagyo ay tumaas na ang presyo ng mga gulay dito sa pamilihan. Apektado na ng masamang panahong dulot ng bagyong Maymay at Habagat ang mga gulay na ibinabagsak sa Juliana Market. Ang ilang nagmumula sa Benguet, tumaas na ang presyo. Ang isang bago katumbas ng 18 kilo ng patatas ay nagkakahalaga na ng 1,900 pesos mula sa dating 1,350. Katumbas ito ng 105 pesos per kilo mula sa dating 75. Ang sayote naman nasa 550 pesos na ang isang bulto o 25 pesos per kilo mula sa dating 400 pesos. Katumbas naman ito ng 24 pesos kada kilo mula sa dating 16 pesos. 400 to 600 pesos na ang wholesale ng carrots mula sa dating 300 to 500 pesos. 60 pesos per kilo ito mula sa dating 50 pesos. Habang ang labanos, nasa 450 na ang wholesale mula sa dating 350. Lumalabas na 45 pesos per kilo mula sa dating 35 pesos ang presyo nito. Ang mga gulay naman na nagmumula sa Bulacan at Nueva Vizcaya, hindi pa tumataas ang presyo kahit umuulan din sa norte. Ayon kay Alma Ferrer, hindi kaagad mararamdaman ang epekto ng bagyo sa presyo ng gulay mula sa kanilang pinagkukunan. Ang ibang tindera naman dismayado dahil hindi pa man bumabagyo, pataas na ng pataas ang presyo ng gulay. Talong-talo rin daw sila dahil mas binibili ang mga imported kaysa mga lokal na gulay. Narito ang kanilang mga pahayag. Mga 5 araw, pagtagulan, saka po tumataas. Sa ngayon, di pa po. Hindi ko lang po alam kung bukas tataas na. Luya, 120, yung big po, 125. Yung medium, 120. Yung pipino, 50. Sa bell pepper po, 130. Sa beans, 90. Kamatis namin, 70 retail. Ang orsil namin, 65. Pag minsan may dumating dito na marami, na mga carrots, gano'n. Wala. Hindi mabibili yung carrots namin. May kalabang kaming price dito. May yung ibang gulay. Yung mga imported. Mariz, ang Juliana Market dito sa Balintawak sa Quezon City kung saan tayo nakatayo ngayon ay bagsakan ng mga gulay mula sa Benguet, Nueva Vizcaya, Bulacan at Batangas dito kung kaya't mas mura ang mga gulay na nabibili sa nasabing pamilihan. Karaniwang parokyano daw ng mga nagtitinda dito yung mga may-ari ng mga restaurant at yung may mga pwesto sa iba pang mga pamilihan dito sa Metro Manila. Sa lagay naman ng panahon ay medyo maulan dito sa ating kinalalagyan. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Gabriel Gonzalez, GMA News. At kaugnay sa temporary restraining order sa 85 peso wage hike dito sa Metro Manila at ang isinusulong na investigasyon sa planong pagpapatayo ng Pax Silica Industrial Hub sa Pilipinas, makakausap po natin Senator Risa Hontivero. Senri, good morning. Good morning, Ivan, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning, ma'am. Isinusulong po ninyo, unahin na, maraming issue mga naka-line up dito sa ating pag-uusap ngayon. Unahin po natin itong 85 peso wage hike. Sa isang pambihirang pagkakataon, naglabas po ng unanimous resolution ng Senado to support this, na ituloy na dapat. Ano hong latest dito, Senator? Well, gaya ng sinabi mo, Ivan, pambihira man pero talagang united ang Senado sa pagpasa nitong proposed Senate Resolution number 577. Yung panawagan namin, i-lift yung TRO sa 85 pesos wage hike. Kasi yung dagdag 85 pesos sahod kada araw, lalo na ngayong panahon ng bagyo at mataas na presyo ng pagkain, maliit lang yung 85. Pero at kailangan pa rin ang manggagawa at kanilang pamilya. Makakatulong yan. Ngayong mataas na presyo, di lang ng pagkain, pati kuryente, petrolyo, gamot, bawat piso mahalaga sa pamilyang kulang o hirap pagkasyahin ng kanilang kita. I mean, maliit na nga yung naaprubahang aumento, installment pa, di ba? Yes. Binitin pa. Bakit ba yan pinagkakait? Ang tagal ng
hinintay nila. Sa amin, DOLE and OSG, dapat habulin ang lahat ng legal remedies para agad ma-lift yung TRO. Iparamdam pa natin ang gobyerno nakasuporta at makakapitan ngayong may krisis. At paalala po, no, let's follow the law. Hayaang gumana ang wage setting system. Malinaw kasi sa labor code natin. Una sa Article 126, walang hukuman o tribunal o entity ang maaring maglabas niyang TRO o injunction laban sa proseso ng wage board. At pati sa Article 123, remedyo ng sino mang employers na gustong umapila ay umapila sa National Wages and Productivity Commission. Senator, I was going to go to that point na sinasabi nyo ngayon. Nagkaroon ho ba dito ng, judicial overreach? At ano ho kaya pwedeng gawin dito ng Senado? Well, hindi ko pa sasabihin, Ivan, judicial overreach out of kortesiya na lang, di ba? Sa separate at co-equal branch namin. Pero malinaw yung aming unanimous resolution na nanawagan po kami sa korte na i-lift na yung suspension ng pagpapatupad ng wage hike. Yes. Dito naman tayo, Senator, sa Pax Silica. Kaugnay sa planong pagtatayo nga nitong Pax Silica Industrial Hub sa Tarlac. Ang pangako ho nito, ayon sa palasyo ng Malacanang, quality jobs, of course, industrial competitiveness on one hand. But on the other hand, nandyan din po yung pangamba, agam-agam ng ating mga kababayan. May agricultural impact ito, may environmental impact ito. Naghain ko ho kayo ng resolusyon, gusto nyo muna itong maimbestigahan. Ano ho yung basihan nito? Yes. Well, nag-file tayo ng resolution para busisiin muna ng Senado ang impact ng Pax Silica Initiative. Yun na nga sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan, sa ating kalikasan. Kasi sa anumang investment, no, lalo na at foreign direct investment ito, hindi dapat malugi ang Pilipinas. Ang ibig sabihin lamang nito, well, unang-unang mayaman ang bansa natin. At maraming gustong mag-invest sa bansa natin. Mabuti yun. Pero hindi naman pwedeng dehado tayo. Anuman ang kahinatnan ng debate dito, interes ng Pilipino ang dapat manaig. So, dapat masagot ng malinaw, ano ba talaga ang itatayo? Kaya kasi ang dami-daming haka-haka Data center ba? Semiconductor hubs ba? Kung dapat malinaw ang full jurisdiction ng Pilipinas. O pagkatapos, ano ba ang pakinabang sa taong bayan talaga? Ano ba ang dapat asahan na kapalit sa lupa, kuryente, tubig, tax breaks pa na ibibigay natin? Senator, based on what you know already, may initial position na kayo dito sa Pax Silica? Well, ang initial position ko talaga, Ivan, at reflected sa resolusyong ito, alamin natin ng totoong kumpleto at totoong-totoo. Baka premature pa pumosisyon, basta't ang prinsipyo ko ay dapat capital ay may purpose. Kung may kapital, may puhunan, domestic man o lalo na itong dayuhan at malaki, no, foreign direct investment, dapat malinaw sa ating mga Pilipino na ang kabuang resulta niyan in the balance ay pakinabang sa ating mga Pilipino. So yung target ho mapirmahan ito ng November, Sen? Yung target mapirmahan ito ng November, you think that's too early? Well, kung simulan na namin ngayon, no, or sooner than later, before November, ang investigasyon, then magiging malinaw kung dapat bang pirmahan yan at kung pipirma, ano yung malinaw na terms in terms of yung jurisdiction ng ating bayan sa pamamagitan ng gobyerno, in terms of ano talaga ang itatayo dyan, in terms of ano ang pakinabang sa ating mga kababayan at sa ating ekonomiya, at in terms of ano ang mga proteksyon sa usapin ng ating kalikasan. Right. Senator, dako ako sa issue ng mataas na singil sa kuryente. Paano naman makakatulong yung isinusulong ninyong price cap sa power rates kapag may state of emergency? Well, yun yung isang final ko, EPIRA amendment na ito para sa price cap, Senate Bill 2361. Final ko yan para may expanded protection sa power consumers. Unang proteksyon, magkakaroon ng kapangyarihan ang presidente na magtakda nga ng price cap sa kuryente tuwing national emergency. O kasama din dyan
ang isang 90-day no disconnection policy at yung dapat payagan ang hulugang bayad sa mga households pati na sa mga maliliit na negosyo kapag national emergency din. At dahil nga sila naman itong mali-mali ang meter reading at singil, kung may protesta sa bill, dapat hindi full amount ang babayaran. Yun lamang average for the last 3 months. Alright. Senator, dako ko sa panghuling issue natin for today. Hiniling po ng Amerika na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ano po ang reaksyon ninyo? Since meron din po kasi siyang hinaharap na kaso dito, hindi ho ba dapat harapin muna yon bago siya i-extradite? But ano ho ang posisyon nyo rito? Ang posisyon ko dyan, Ivan, ay sa kung saan mang bansa o mga bansa ay nilapat niya ang karapatan ng mga kababaihan at mga menor de edad, dapat managot siya. So malinaw na dito sa Pilipinas, ngayong hiningi, yung matagal na hinintay na extradition niya sa Estados Unidos, dapat humarap din siya sa mga victim survivors niya doon. At kung makonvict din doon, ay magbayad sa kanyang krimen sa kanila. Ano naman ho kaya yung magiging implication nito sa extradition request? Yun nga, dahil may kinakaharap din siyang kaso. Kung halimbawa, i-grant nga natin yung request na yon. Well, naalala ko, Ivan, nung isa sa mga unang hearing pa lamang namin tungkol dito kay Apollo Kibuloy, naitanong po namin yan sa DOJ. At ang naalala ko, sinabi nila that early in the investigation, maaring may dalawang senaryo mag-materialize. Yung una ay tapusin muna ang proseso dito, saka siya ipadala sa alinmang bansang humingi ng extradition, o maaari ding maging option ng gobyerno ay ipadala muna doon sa isang bayan and then saka tapusin yung pagharap sa responsibilidad niya dito sa ating bayan. So mukhang yung pangalawang senaryo ang nagba-materialize ngayon after almost a year na lumitaw yung concrete possibility na hingi ng US State Department ang extradition ni Kibuloy doon sa kanila. Kaya napalitaan po natin kahapon na inendorso na ng DFA sa DOJ itong extradition request para sa kanila namang action. Senator Risa Hontiveros, ma'am, thank you very much for joining us this morning. Thank you very much also. Ingat po at sa ating mga kababayan. Ingat po sa bagyo. Salamat po. Ni-recant o binawi ng 4 sa 18 tinaguriang Maleta Boys ang alegasyong naghatid sila ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw sila ang gumawa ng joint affidavit noon. Narito po ang aking unang balita, exclusive. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa.
Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Kami po, wala pong namilit, Walang namilit. Hindi kayo, wala ng financial assistance this time? Wala na. Kasi gusto lang po namin, manahimik po kami, ma'am. At matapos na po lahat na ito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Pinaghahandaan na raw ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang usap-usapang magsasampa ng kaso laban sa kanya, ang National Bureau of Investigation. May patutsada naman ang bise sa ginagawang impeachment trial sa kanya. Yan ang unang balita ni Darlene Kai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batiko sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. The third impeachment complaint. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceeding sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance sa kanyang defense team. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan nag-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Tutukan ang GMA News special coverage, The Vice President on Trial, via live stream sa GMA News Facebook at YouTube at sa gmanetwork.com at gmanews.tv. Tuwing Lunes hanggang Miyerkules po yan. Benta online ang reaksyon ng isang sanggol sa video kay session ng kanyang lolo sa Borongan, Eastern Samar. Todo emote sa pagkanta ng OPM song si Lolo Pio Capones. Ang kanyang apo naman na si Ayabel, tikom man ang bibig, titig na titig at all ears sa performance ni Lolo. Gigil mode yata ang 9-month-old si Ayabel as a mini fangirl. Halos 1 million na ang views ng video online. Ang hirit ng ilang netizen, imbes na heleng pampatulog, pampagising ang eksena ng kanta ni Lolo.